Sa tuwing naririnig natin ang salitang Space Command, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay mga rocket, astronaut, o kaya science fiction. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang susunod na malaking laban ng Pilipinas para sa pambansang seguridad ay hindi lang sa dagat, himpapawid, o lupa, kundi pati sa kalawakan? At ang mas nakakagulat, matagal na pala itong plano. Hindi ito bigla ang ideya. Sa katunayan, halos mahigit isang dekada na itong pinag-uusapan sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Ang tanong ngayon, bakit ngayon lang ito seryosong isinusulong? At gaano ito kahalaga sa depensa ng bansa? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine Defense at Military Modernization. Noong mga nakaraang araw, kinumpirma ni outgoing AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na isinusulong na ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatatag ng isang Space Command. Ang unang hakbang ay ang pagbuo ng AFP Space Center bago ito tuluyang maging isang full-fledged Space Command sa mga susunod na taon. Kasama rin sa plano ang pagkuha at pagpapalipad ng sariling military satellites pagsapit ng 2028. Hindi ito para sa internet o TV broadcasting. Ang pangunahing layunin nito ay intelligence, surveillance, reconnaissance, maritime domain awareness, command and control communications, at maging targeting support para sa missiles at drones. Sa madaling salita, gusto ng AFP na magkaroon ng sariling mata at tenga sa kalawakan. Pero bakit ito napakahalaga? Kapag pinag-uusapan ang modernong digmaan, hindi na sapat ang maraming sundalo, barko, o fighter jets. Ang tunay na kalamangan ngayon ay impormasyon. Kung sino ang unang nakakakita ng kalaban, siya ang may malaking bentahe. Isipin ninyo ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Napakalawak ng karagatan. Hindi kayang bantayan ng mga barko at aircraft ang bawat sulok nito sa lahat ng oras. Kahit magpadala ka ng patrol aircraft araw-araw, may mga pagkakataong wala itong makikita dahil sa lawak ng lugar. Pero ang satellite, hindi napapagod. Paulit-ulit nitong binabantayan ang parehong lugar at nagbibigay ng impormasyon sa military command centers. Mas mabilis nilang malalaman kung may bagong Chinese Coast Guard vessel, People's Liberation Army Navy warship, o maritime militia na papasok sa ating exclusive economic zone. At hindi lang basta makita. Pwede ring malaman kung saan sila nanggaling, saan sila pupunta, gaano sila katagal nananatili, at kung may kakaibang galaw na ginagawa. Ito ang tinatawag na persistent surveillance. Isa ito sa pinakamahalagang capability ng mga modernong militar sa buong mundo. Maraming nagtatanong kung bakit kailangan pa nating magkaroon ng sariling satellites gayong may mga kaalyado naman tayong nagbibigay ng intelligence. Magandang tanong yan. Sa ngayon, malaking tulong ang intelligence sharing mula sa Estados Unidos, Japan, Australia, Canada, at iba pang partner countries. Pero may limitasyon ng intelligence na ibinibigay ng ibang bansa. Una, sila pa rin ang nagdedesisyon kung anong impormasyon ang maaari nilang ibahagi. Pangalawa, maaaring may delay bago makarating ang impormasyon. At pangatlo, sa panahon ng krisis, ang bawat bansa ay uunahin muna ang sarili nilang national interest. Kaya kung gusto ng Pilipinas ng tunay na strategic independence, kailangan din nating magkaroon ng sarili nating intelligence capability. Hindi ibig sabihin na ihihiwalay natin ang sarili sa ating mga kaalyado. Sa halip, magiging mas mahalaga pa tayo bilang partner. Dahil imbes na puro tayo ang tumatanggap ng impormasyon, tayo naman ang makakapagbahagi ng sarili nating satellite intelligence. Isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa papel ng Pilipinas sa regional security. Isa pang mahalagang detalye ay hindi ito bagong proyekto. Matagal na itong nasa plano ng AFP. Noong 2013 pa lamang, malinaw nang ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines ang hangarin nitong magkaroon ng sariling military satellites bilang bahagi ng modernization program. Kasama pa nga ito noon sa Horizon 2 Acquisition Plan sa ilalim ng AFP C4ISTAR program. Ang ibig sabihin ng C4ISTAR ay Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, at Reconnaissance. Ito ang digital nervous system ng isang modernong military. Kung walang maayos na C4ISTAR, kahit gaano karami ang barko o fighter jets mo,
mahihirapan kang gamitin ang mga ito ng sabay-sabay at epektibo. Maging ang Philippine Navy noon ay mayroon ding plano sa Horizon 3 na gumamit ng maliliit na satellites bilang suporta sa kanilang maritime operations. Ngayon, mukhang unti-unti nang bumabalik ang mga dating planong naantala. Ano kaya ang nagtulak dito? Malamang isa sa pinakamalaking dahilan ay ang mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Habang lumalawak ang paggamit ng drones, long-range missiles, artificial intelligence, at satellite surveillance ng iba't ibang bansa, hindi pwedeng maiwan ang Pilipinas. Kung mapapansin ninyo, halos lahat ng modernong military ngayon ay heavily dependent sa space assets. Kahit ang simpleng GPS navigation ng barko o aircraft ay dumadaan sa satellite. Ang secure military communications ay gumagamit din ng satellites. Pati weather monitoring, disaster response, at search and rescue operations ay nakikinabang dito. Ibig sabihin, hindi lang ito investment para sa panahon ng digmaan. Malaki rin ang pakinabang nito sa panahon ng kalamidad. Isa pang magandang halimbawa ay ang ibinahaging Dark Vessel Detection System ng Canada. Napakalaking tulong nito sa Pilipinas. Gumagamit ito ng iba't ibang satellite data upang makita kahit ang mga barkong pinapatay ang kanilang Automatic Identification System o ICE. Karaniwang ginagawa ito ng mga barkong sangkot sa illegal fishing, smuggling, o kaya mga nais magtago ng kanilang tunay na operasyon. Kapag walang ICE, mahirap silang matuntun gamit lamang ang ordinaryong monitoring systems. Pero sa pamamagitan ng satellite imagery, radar satellites, infrared sensors, at artificial intelligence, posible pa ring makita ang kanilang presensya. Dito nakita ng Pilipinas ang tunay na halaga ng satellite technology. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng litrato mula sa kalawakan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang integrated intelligence network. At mukhang gusto ng AFP na magkaroon ng sarili nitong bersyon ng ganitong kakayahan. Kung mangyayari ito, hindi lang tataas ang maritime domain awareness ng Pilipinas. Mas magiging mabilis din ang response ng Navy, Air Force, Coast Guard, at iba pang security agencies. Halimbawa, kung may kahinahinalang barko sa loob ng ating exclusive economic zone, maaaring agad itong makita ng satellite. Mabilis na maipapadala ang impormasyon sa command center. Pagkatapos ay maaaring ipadala ang pinakamalapit na patrol aircraft, Navy ship, o Coast Guard vessel upang magsagawa ng verification. Kung kinakailangan, maaari ring gamitin ang impormasyong ito bilang targeting support para sa mga drones o missile systems sa hinaharap. Ito ang tinatawag na network-centric warfare. Hindi na magkakahiwalay ang bawat sangay ng military. Lahat sila ay nakakonekta sa iisang information network. Pero syempre, hindi magiging madali ang proyektong ito. Napakamahal ng satellite development, satellite launch, ground stations, cybersecurity, maintenance, at training ng mga personnel. Hindi rin sapat ang bumili lang ng satellite. Kailangan itong mapanatili, ma-upgrade, at maprotektahan laban sa cyber attacks at electronic warfare. Kaya mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng AFP sa Philippine Space Agency o PhilSA. Sila ang may pinakamalawak na expertise ng bansa pagdating sa satellite operations at space technology. Kung magsasama ang military at civilian space experts, mas magiging mabilis ang pagbuo ng lokal na kakayahan. Sa mas malawak na pananaw, ang pagtatatag ng AFP Space Command ay hindi nangangahulugang sasabak ang Pilipinas sa militarisasyon ng kalawakan. Mas tamang sabihin na hinahabol lamang natin ang pamantayan ng modernong depensa. Sa panahon ngayon, ang space domain ay bahagi na ng pambansang seguridad. Kung may Army para sa lupa, Navy para sa dagat, at Air Force para sa himpapawid, natural lamang na magkaroon din ng organisasyong nakatuon sa space-based operations. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung kailangan ba ng Pilipinas ang Space Command. Ang mas mahalagang tanong ay kung kaya ba nating manatiling ligtas at makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya kung wala nito. Sa nakikita nating direksyon ng modernong digmaan at lumalalang tensyon sa ating rehiyon, lumalabas na ang impormasyon mula sa kalawakan ay magiging isa sa pinakamahalagang sandata ng bawat bansa. At kung magiging matagumpay ang planong ito ng AFP, maaaring sa susunod na dekada, hindi na lamang barko, fighter jets, at missiles ang magiging simbolo ng modernisasyon ng ating sandatahang lakas.
Maaaring ang pinakamahalagang asset ng Pilipinas ay ang mga satellite na tahimik na umiikot sa kalawakan, binabantayan ang ating karagatan, pinoprotektahan ang ating soberanya, at nagbibigay ng impormasyong maaaring magligtas ng buhay at magpanalo ng laban nang hindi kinakailangang magpaputok ng isang bala.